A blessed evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating Prayer for the Nations. Ayan. So, binabati ko po ang bawat isa ng Happy New Year. Ayan. So, another year but same God. Amen. And let's pray po. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong gabing to, sa regalong taon, Panginoon, para pagpurihan, parangalan, at paglingkuran ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, I pray na sa gabing ito, Panginoon, maging sentro ka, O God, hayaan mo na ang salitang mapapakinggan po namin, Panginoon, maging reminder, maging encouragement po sa amin, O God. Speak to us, Lord, and we will listen, O God. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, yung share ko po, matatagpuan po sa Genesis chapter 5, verse 22 to 24. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ayan, so praise God. And yung share ko po, pinamagatan ko pong buhay ay para sa Diyos. Amen. So, buhay ay para sa Diyos. Sa chapter 5 po, nakalist po dito yung descendants of Adam from his son Seth to his great son from grandson na sila Noah. Amen. And it tells here din po sa chapter na to how long each person live. Amen. And anong edad sila nagkaroon ng first son, first daughter. Amen. And yun, si Enoch po yung pag-uusapan natin sa gabing ito. And si Enoch, isa po siya. Dalawa po silang hindi nakaranas ng kamatayan, which is si Enoch na unang nakaranas ng rapture, or kumbaga hindi niya naranasan ng kamatayan. And second is si Prophet Elijah. Amen. So, yan, sabi ko po dito, God was so much part of his daily life that the presence, the help, and the guidance of God were at the center of his life. Amen. Amen. Kilala niya ang Diyos. Amen. Nabasa natin doon na throughout nung life ni Enoch, amen, kasama niya ang Diyos. Amen. May personal and intimate relationship siya sa Kanya. Amen. So, kagaya ni Enoch, our life on earth should be a life living with God. Amen. Amen. Sana yung buhay natin, amen, ay buhay na pinaparangalan ang Panginoon. Amen. May His guidance and His words be our guide as we walk on this life. Amen. Sabi nga po sa Psalms, amen, 119 to 105, amen, your word is a lamp for my feet, amen, a light on my path. Amen. So, let His word be our guide, amen, kung paano ba mabuhay, amen, kung paano ba i-live out yung purpose natin, amen, sa mundong to, amen. So, ang buhay noon, amen, kagaya na nga lang po nung kung mababasa po natin yung buong chapter 5 ng Genesis, amen, makikita natin doon na grabe yung daan-daan yung taon nila, amen, umaabot ng 600, 900, 300, amen. So, ang buhay noon ay umaabot ng daan-daan. At akalain mo yon sa ganung taon, namuhay siyang kasama ang Diyos, amen, si Enoch, amen. So, all of his life ay kapiling niya ang Diyos, amen. So, yun, the days and years of our life isn't same with them sa buhay ngayon, amen, sa taon ngayon. Amen. Maikli na lang yung buhay natin compared to them. So, live your life to the fullest. Amen. Ibig sabihin, pag sinabi nilang live your life to the fullest, hindi mo lang i-enjoy yung buhay mo na nasa-satisfy yung flesh mo, nasa-satisfy yung desire, yung physical body mo. Amen. No. We will live our life to the fullest for God and not for sin. Amen. By loving the Lord, by living out our faith, amen, and do our God-given mission. Amen. So, yan. Hindi natin alam, amen, kailan tayo mawawala sa mundong to. At ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Amen. Lagi pong sinasabi, yan nila mami sa atin. Amen. Hindi natin kontrolado yung buhay natin. Hindi rin natin kontrolado kung ano yung pwedeng mangyari sa atin mamaya or kinabukasan. Amen. So, sabi ko rin dito, isn't it beautiful that when we pass by in this world, the mark of our life is our testimonies about God
in our lives. Amen. 'Di ba? Hindi ba maganda or hindi ba amazing na kapag nawala tayo sa mundong 'to, yung legacy, wow, legacy or yung magma-mark sa isang tao, sa ibang tao sa buhay natin is yung testimonies natin about kay God, is yung buhay natin nakapiling si Lord. Amen. So sana ganun yung maging desire natin. Amen. Na habang nabubuhay tayo dito sa mundo, mamuhay tayo ng kasama si Lord, na maging inspirasyon ito para yung ibang tao is mamuhay rin ng may takot at kasama si Lord. Amen. So do not waste the time. Amen. Life is short. Amen. And many things can happen and change. Amen. Lahat ay temporary. Amen. May pwedeng mabago, may pwedeng mawala. Amen. May pwedeng gumive up sa'yo or whatsoever. Wow. Pero, yun, sa isang kislap ng mata or snap lang natin, amen, pwedeng mawala sa'yo ang lahat. Everything that we have, the temporal things of this world will be taken away from us. Amen. Sana isiksik or i-remind lagi natin yung sarili natin dito. Amen. That everything that we have sa mundong to is temporary lang. Amen. So instead of wasting it on things that are nonsense, amen, give your temporal pleasure. Amen. So, sabi ko dito, so instead of wasting So instead of wasting it on things that are nonsense and give you temporal pleasure, use your life as an instrument for His glory. Amen. Ano ba yung pwede kong gawin sa buhay na to para ma-glorify ko si Lord? Amen. Kagaya na nga lang nung title nung devotion ko na to, ang buhay natin ay para sa Diyos. Amen. At hindi para sa mundong ito. Amen. So, sabi sa Mark 8:36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Amen? So, lagi nating tatandaan na mahalaga yung buhay natin after this life. Amen. So, yun yung bigyan natin ng importansya. Amen. Yun yung bigyan natin ng focus. Amen. So, yan. Isa nga rin sa pangangaral ni Peter, amen, na we are just a traveler of this world. Amen. Nabanggit din po ni Pastor Glenda before sa preaching niya, amen, na tayo po ay ang mga turista lamang dito sa mundong to. Amen. Nagtra-travel lang tayo, nag-i-explore lang tayo. Amen. Our home is in heaven. Amen. And heaven is our citizenship. Amen. Naway akuhin natin to, naway i-mark na natin to sa buhay natin that this world is not our home. Amen. And we are citizen of heaven. Amen. So, sabi nga rin po ni Mami, amen, sa pagharap natin sa Diyos, amen, sa judgment day, tatanungin tayo ni Lord, ano ang yung ginawa nung ikay nasa lupa? Amen. So, ano ba yung, di ba, kapag tinanong tayo nun, ano yung masasabi natin or ano yung isasagot natin, di ba? Let's prepare ourselves. Amen. Mag-invest na tayo sa eternal things, eternal value na pwedeng magligtas sa atin or pwedeng mag-help sa atin para mag-stay connected sa Lord. Amen. And yun, 'di ba? It's not our life duration, it's our life donation. Amen. Hindi ito yung haba ng binuhay mo sa lupa, kundi how you live your life. Amen. Sana binubuhay natin yung buhay natin. Amen. Nang may takot sa Diyos. Nang napiplease si Lord. Amen. Binubuhay natin yung buhay na to. Amen. Ayon sa purpose na pinagkaloob ng Diyos, sa misyon na binigay ng Diyos sa buhay natin. Amen. Habang malakas ka pa, habang may pagkakataon pa, amen, give your time for God. Amen. Sabi nga po nila, where we invest our time reveals what is the most important to us. Amen. So, time is the best expression of love. Amen. So, kung sa ibang tao or sa cellphone pa nga lang natin, amen, nagkakaroon na tayo ng maraming oras, nakukonsume niya na yung 6 hours or ilang hours. Amen. And, yun, because you love, amen, you will give time. Amen. And
kapag mahal talaga natin si Lord, bibigyan natin siya ng oras. Paglalaanan natin siya ng oras. Amen. Mag-spend tayo ng time through prayer, through reading His Word, through fellowship with Him. Amen. So naway maging Enoch tayo that all the days of his life kasama niya ang Diyos. Amen. And isa sa pinarealize sa akin ni Lord sa taong ito is yung mag-give ng time sa Kanya. Amen. Meron yung time na nasa school kami ni Girly. And then, nag-aanon kami kasi doon sa cellphone, di ba, meron doon yung pupunta ka ng settings, tapos titingnan mo kung gaano ka nagbababad sa social media, sa bawat apps, ganun. And nag-aanon kaming dalawa na sa Facebook, Messenger, TikTok, ganto ganyan. And mas madami yung time ko na i-spend ko doon kesa siya. Tapos parang nagsabihan na lang kami na yung time mo, expression mo ng love sa isang tao or sa isang bagay. And kung sino yung binibigyan mo ng oras, siya yung pinapahalagaan at mahal mo. And doon na lang na na-realize ko na lang na oo nga no, maraming nung taong 2024, mas maraming taon na binigyan ko ng importansya or ng oras yung ibang bagay na hindi naman nagbibigay lang naman ng temporal pleasure. Amen. Instead na ibigay ko yung oras para kay Lord. And this time, amen, dahil New Year, amen, maraming chance na binibigay si Lord sa atin to really invest our time sa kung ano yung pinakamahalaga sa buhay natin. Amen. And let's invest our time, our treasure, our talent sa Lord. Amen. So as a conclusion, amen, mahirap kapag wala kang Diyos sa buhay mo. 'Di ba? Laging sinasabi po sa atin 'yan and proven and tested yan, amen, sa buhay ng bawat isa. Kagaya na nga lang po nung sinabi ng isang kabataan dito sa amin, amen, habang nagkukwentuhan po kami na buti na lang raw kasi sa ganung edad niya is nakakilala na siya kay Lord. Kasi kapag hindi raw po, parang bawat sitwasyon sa buhay niya, siguro magiging miserable yung magiging decision niya kasi nga pangit po yung mga napagdadaan ng problema ng pamilya at maging sa personal na buhay niya, ganun. Pero praise God, dahil nakakilala siya sa Panginoon. Amen. So let's declare and claim na ang buhay mo ay para sa Diyos. Amen. Live your purpose. Amen. Live out your faith. Amen. Ang buhay natin is hindi lamang para mag-enjoy dito sa lupa na nag-i-enjoy lang sa mga temporary things or pleasure. Amen. Let's enjoy our life with God. Amen. Let's enjoy our life yung dun sa purpose natin na pinagkatiwala ng Diyos. Amen. Amen. So amen, dahil yun yung best life that we could ever live. Amen. So immeasurable possibilities ang theme natin this year. Amen. Naway i-look forward natin yung mga possibilities na pwede nating mabigyan ng karangalan ang Diyos sa buhay natin. Amen. So, amen. We do not know what tomorrow holds. Amen. Kung anong possibilities pa ang pwedeng mangyari sa buhay natin. Amen. May mga good at bad experience na may experience natin. Amen. So, yun, kagaya ni Enoch, amen, no matter what happens, isama mo ang Diyos sa journey ng buhay mo. Amen.